Faye Johnson SMNS. Maaari niyo kung tawagin Pinipining Faye or Mount Faye. Ngunit bago kayo umupo, maaari niyo ihalin muna niyo ang inyong upuan at pagpulot ng mga kanan. Okay, pagkatapos maaari na kayo umupo. Wala, mabuti naman po kayo. Okay, maaari po bang hingin ang inyong mga atensyon? Dahil ang arasin natin ngayon ay medyo mahirap talaga. Ngunit, bago man tayo magpatuloy, nais ko muna malaman ninyo at na nagpapilin sa akin. Ito ang mahal. Paano ba basahin? Sumunod sa utos ng guro. Makinig sa klase. Iwasang gamitin ang cellphone. Laging makilaho. Emosyon ay kontrolin. Huwag magpag-away kung kaya naman pag-usapan. Naintindihan ka? Yes, ma'am. Naintindihan ka at naritutunin? Oo. Okay. Bago tayo lumako sa ating formal discussion, nais ko muna magkaroon tayo ng isang activity. Ito ay tinatawag kong unahan mo ako. Sumahati ang klase sa apat na pangkat. Ito ang unang pangkat, ang pangalawa, ang pangatlo, at ang pang-apat na pangkat. So, balik, kada row is halika palay. Okay, naintindihan ba? Okay, ang mangyayari ay magpapaskil ako ng mga salita o mga pangusap sa screen at ang kada pangkat maglalaban-laban. So, bibigyan na ang lahat ng pangkat ng mga bibigyan ang mga pangkat, bawat pangkat ng chance na makasagot ang lahat ng libro. Ngunit ang mangyayari ay paunahan ang unang pangkat sa pagtayo at ang huling tatayo naman ang siyang sasagot. Naintindihan? Kapag ang huli at kapag ang so, gusto ko na makita ang competitive side niyo ngayon. Naintindihan? Okay. Malit, kung handa na lahat, sisimulan na tayo. Sa unang pangkat. Handa na ba kayo? Okay. Narito ang unang katanungan. Paunahan lang sa pagtayo. Sa unang pangkat na. Ang mangyayari ay paunahan sa pagtayo ang unang pangkat. Ibigyan lahat ang pangkat ng chance yung makinasagot. So, ang unang pangkat ay maglalaban-laban at ang huling unang pangkat ang siya, ang huling member tatayo ang siya sasagot. Okay na? Intindihan na? Okay, 1, 2, 3, go! Hindi na sa likuran na nakita ko huling tumayo. Ano nga ba? Anong sagot? Para sa pangalawang pangkat naman, handa na ba kayo? Okay, 1, 2, 3, go! Team nga ba? Para sa pangalawang pangkat. Ano sagot mo na? Sorry, okay, next na lang. Okay, 1, 2, 3. Ito sa next one. Okay. 1, 2, 3, go! Ano sagot mo? NG, ma'am. NG na? Yes! Ang pangapat na pangkat. 1, 2, 3, go! Wala na. Sige, ikaw na. Ano sagot mo? Bye. Tama. Balik naman tayo sa unang grupo. Handa na ba? 1, 2, 3. Ikaw, te. Ito ay pahiran. Pahiran ka. Bali. Para naman sa okay, para sa second group. Next na lang. Okay. Go.
Sina, ma'am, sina. Sina? Sina, tama. Ayaw mo paging ano? Ha? Dito, ha? Hamon, dito, ha? Okay, may ideya ba kayo para sabi talaga kayo na yun? Okay. Bago tayo tumako sa verbal transmission, nais ko muna ibahagi sa inyo ang ating training. Ito ay ang una na nalalaman ang mga tamang gamit ng mga salita kadalasan ng pamamalit sa Pilipino. Pangalawa naman ay kapahalagahan ng mga mag-aaral ang masudong paggamit ng mga salitang Pilipino na kadalasan nagiging mali sa pagsulat at pagsasalita. At ang pangatlo naman ay nagagamit sa pangungusap ang mga salitang kadalasan naging mali sa pagsulat sa pamamagitan ng pangkatang gawain. Kaya ang ating talakayan ngayon ay ang kadalasang pagkakamali sa gramatikang Pilipino. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko lang ipaalam sa inyo na bawat talakayan ay magpapasilako ng mga katanungan. Ito ay pareho pa rin kanina, ngunit ang naiiba lamang ay itataasan ng mga kamay. Bawat grupo pa rin. Ang unang grupo na magpapataas ng kanilang kamay ay siyang tatawagin ko at siyang sasagot ng katanungan. Bawat katanungan pa rin ay maglalaman ng isang puntos. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay, handa na ba kayo? Opo. Okay. Una ay ang bin at ang daw. Ginagamit kung ang sinusundang salita ay natatapos sa patinig. Anong patinig? Consonant, tama. Okay lang, binibili. Mamaya. Sa halimbawa nito ay tinatapos daw ni Angelique. Tinapos daw ni Angelique ang exam sa loob lamang ng 5 minuto. Kung napapansin niyo sa ating halimbawa, ang sumusundan ng daw ay S na siyang katinig. Sa pangalawang halimbawa naman, papasyal din sina Eunice at Jai sa Robinson's Mall mamaya. Napapansin niyo ba na ang sinusundan ng din at daw ay katinig? Tama. Para naman sa rin at crow, ginagamit kung sinusundan sa salita nito ay nagtatapos sa patinig at malapatinig na W at Y. Ano nga ulit ang patinig? Vowel. Ano naman ang mga malapatinig? Ang malapatinig ng mga salita ay mga salitang hindi magulang kasi. Okay, naiintindihan? Okay. Sa ating halimbawa dito ay tatakbo raw si Janida sa eleksyon ngayong darating na Mayo. Kung napapansin niyo sa ating halimbawa, ang sinusundan ng raw at ng din ay patinig. Naintindihan? Okay, naintindihan? Okay, binibili sa group 1. Ano yung subject? Tama ba? Tama! Ito next! Lumapit tayo sa kung at kadalasan ay nagkakamali talaga sa paggamit ng kung at kung. Sino ang alam kung paano gamitin ang kung at kung? Yung hindi ka lang dito kalibog pag magamit mo ang dito. Okay. Hindi ka kalibog? So, ang kung na may do ay ginagamit na pag-ibig na palibali at sa hugnayang pag-ibigsa. So, ang ginagamit ang kung kapag minsan ay ginagamit siya kapag kung gumagamit ng posibilidad or kanang kondisyon. Ginagamit siya pag may posibilidad at kondisyon. Halimbawa, isasamahan kita kung ililibre mo ako ng pag-screen. Naintindihan ba? Okay, tumawa tayo sa kung naman o. Ang kung naman o ay nanggagaling sa panghalin ko at inaangkupan ng G. So, ang ko ay pagtungtong. Ang kung ay pagtungtong lamang. Halimbawa, nais kong bumili ay bumawin sa akin sa buhay ng siyo. So, kung napapansin niyo dito ay ang kung ay ginagamit sa pag sinasabi ng kanyang sarili. Naintindihan?
Alam mo? Okay nga ba? Yes. Tama. Ito ay? Okay, next. Umaka muna tayo sa lang at lang. Ang lang na may NG ay maraming gamit. Ngunit ang unang gamit ito ay bilang pangatling at unayang pag-usa. Ginagamit ito bilang pangatling at paugnayang pag-uusap. Halimbawa, umiiyak ang kanyang ina nang makita siyang naglalakad sa entablado, dala-dala ang diploma. Kung nakikita niyo sa ating halimbawa, ginagamit siya bilang pangatling at ugnayan sa pag-uusap. Next naman ay nagmula sa na inaangkupan ng NG at inilalagay sa pagitan ng pagdiwak at pagdito. Tingnan lamang ating halimbawa. Sa ating halimbawa ay nasa pagitan siya ng inaangkupan at sa pandiwang panunito. Halimbawa na lamang ay nagpaalam ng maayos ang kanyang nasintahan. Naintindihan? Nalito po? Tumakbo ang matuloy ang bata. Okay, next ay ginagamit sa gitna ng salitang ugat na inuulit o pandiwang inuulit. Halimbawa ay kain ng kain, iyak, takbo ng takbo. Mari ba kayo magbigay ng isang halimbawa ng nagigitnaan ng salitang ugat? Sino ang makapagbibigay ng isang halimbawa? Magkakaroon ng isang tama. Naintindihan ba? Sunod naman ay ang pang-ugnay sa pandiwang at pang-abay sa pamamaraan. Halimbawa, naglalakad ng mabilis si Rowan papuntang simbahan. So ito ay pang-ugnay sa pandiwang at pang-abay na pamamaraan. Naintindihan? Sure? Okay, next ay kasing kahulugan ng upang at panumba sa salitang sulat sa Ingles. Halimbawa, isauli mo ang mineral mong gamit na maging maayos na ang iyong kamay. So, ginagamit siyang panumbas ng iba or kasing kahulugan ng upang at panumbas sa salitang soda sa Ingles. Okay, naintindihan? Next, dumako naman tayo sa noun na NG. Ang noun na NG ay ginagamit sa pantukoy ng palayon na kasama ng umilang layon ng pandiwa. Halimbawa ay iniwan siya ng kanyang katulugan. Naintindihan? Pangalawa naman ay panandaan na kagaganap ng pandiwa sa tinig baliktaya. Ano nga ba ang tinig baliktaya? Sir, ano ang tinig baliktaya, sir? Yung tagapaganap ng kilos. Okay, tagapaganap ng kilos. Yes. Naintindihan? So sa ating halimbawa kayo ay sinuntok ng lalaki ang kanyang kaalitan. So ang tagaganap ng kilos ay ang lalaki. Ano ang ginawa niya? Next, nagsasaad ng pagmamay-ari ng isang bagay or ownership. Halimbawa, ang pagkain niya ay kinain ng kanyang kaklase. So, ang tag-iya sa pagkaon, ang tag-iya sa pagkaon yun, nakakaon na naman. Kaya ikaw sa iyang classmate. Very good. D, bilang pag-ukol na katumbas sa Ingles. Halimbawa, inawitan niya ako ng awiting pagputi. Sino makapag-translate ito sa Ingles? Kayo?
Tama. Okay, dumako tayo sa... Balik. 1, 2, 3, go. Tama. Okay, ginagamit ang bilang pang-alis sa hugnayang. Wait lang. Lumako tayo sa may at mayroon. Ang may ginagamit kapag sinusundan ng pangalan. Ano ang pangalan? Tama. Halimbawa nito ay may pagkain ako sa bag. Ano ang pangalan niya? Naintindihan ba? Right. Ginagamit kapag sinusundan ng pandiwa. Ano ang pandiwa? Lakas. So, ano ang pandiwa sa ating halimbawa? Lakas. Kapag sinusundan ng papuri, ano ang papuri? Adjective. Saan ang papuri sa ating halimbawa? Malakas. Si Ket ay may malanghel na boses. Ket. D. Sinusundan ang pangkalipan ng kaukulang paaring or ownership. Halimbawa, tayong lahat ay may sariling problema pinakaharap. Asan ang pangkalipan ng dyan? Sarili. Tama, sariling problema. Para naman sa mayroon, ginagamit kapag may nakasingit na kataga sa salitang sinusundan. Halimbawa, mayroon kaming malaking lupain dito sa mundo. Kataga. Nakasingit na kataga sa salitang sinusundan. Parang sinasabi, Or kumbaga kasabihan. next ay ginagamit sa panagot na, ginagamit sa panagot na panagot sa isang tanong. Halimbawa, may pera ba? Mayroon. May tanong pa ba kayo? Mayroon. Next is ginagamit kung nangangahulugan ng pagka may kaya or mayaman sa buhay. Tingnan nyo ang ating halimbawa. Ito ay nagpapakita ng pagkamayaman or may kaya sa buhay. Paano nyo ba basahin? Mayroon na siyang kotse sa edad na 15 anyos. Nakikita natin lang yung may kaya ba siya? Sino may kotse dito sa edad ng 15? Okay, next. Mayroon ba kayong proyekto sa ipapasaluhan? Dumako tayo sa mahirin at kansiran. Kadalasan pa rin mga Pilipino ngayon ay nahihirapan kung paano nga gagamitin ang mahirin at kansiran. So, dumako tayo dito. Mahirin ito ay kilos na nangangahulugang pang-alis o pagpawit ng isang bagay. Halimbawa, pahirin mo ang iyong lupa. Pahiran mo ay pahirin mo ang pera ng iyong lupa. So, ang pahirin ay pagtanggal ng isang bagay o pagpawit pag-alis ng isang bagay. Habang ang pahiran naman ay paglagay ng isang bagay. Halimbawa, ang pahiran mo sana ay shadow ang aming lupa. Bago kayo sabihin, pahiran mo muna ng kaunting mantika ang bawain. So, ang pahirin ay ang pagtanggal. Ang pahiran naman ay pagtanggal. Naintindihan? Mali! Silvi! Napana! Tama.
Next, tumako tayo sa subukin at subukan. Okay, ang subukin ay tingnan ng ayos o kalagayan o di kaya siliin or siyasatin ang kalagayan ng tao o ayos ng bagay. Kung sasabihin natin subukin ay tingnan ko ang kalagayan or ayos nito. Halimbawa, subukin ngayon natin ang bagong ice cream parlor sa market. So, ang subukin ay i-try sa ulit. Habang ang subukan naman ay tinitignan kung ano ang ginagawa ng isang tao. Kumbaga, ang subukan ay katumbas ng matmanan sa Pilipino or spy sa Ingles. Ang subukin ay try, ang subukan ay spy. Okay? Halimbawa sa subukan ay subukan yung magmasin sa trabaho ni Shai na upang makita ang technique. Okay, magman-man or mag-spy. Habang ang subukin naman ay mag-try or tignan ang kalagayan nito. Ang subukin, try, or tignan ang kalagayan, or di kaya sabihin, or siyasatin ang kalagayan ng tao. Ayos ang kalagayan. Yes, muna siya, usually kamali, kaya ang subukan mo, muna siya, permitting na natin. So, marang na-adapt siya sa mga, sa Filipino word na, ang subukan is muna na siya, try. Pero sa kung sa tama, dyan is subukin dyan siya. Kumbaga, ginagamit lang siya, sumatungkol na siguro niya sa mga salita na ang subukan kay try daw. Or, sa tinuod is, sa tinuod is the Filipino language, ang subukin is try. Ang subukan is subukin. Okay, naintindihan? Opo. Five, four, three, two, and one. Subukin mo. Hindi na mas still, pina-open na. Ay, po! Okay, lumako tayo sa sila at Sina at Ina. Meron ka bang nahihirapan sa paggamit nito? So, hindi na kayo nahihirapan sa paggamit nito? Hindi na? Sure? Yes. Okay. Ang sila at nila ay mga panghalipanao at hindi sinusundan ng pangalan. They don't hindi sinusundan. Ang isang halimbawa nito ay sila ay aalis bukas para sa national meeting. Kasama nila sa banda sila. Okay? Next. Sina at Nina. Mga pagkukoy na mga lagunan. Halimbawa, sina Ina at Jobet ang kakatawag bukas sa Selva. At dinala naman Nina, Maria at Chemia ang regalo para mag-isa. Naintindihan? Ano ang difference ng sila at nila at Nina o Nina at sila? Sina at Nina ay kailangan ng dalawang tao ang tukoy. Ang sila at nila ay pag ang panghalip ay hindi sundan. Tama. Uy, group 1 now. Dennis. So, ito ay kadalasan pa rin nagiging mali sa kapatid. Ito ay ang pinto at ang pintuan. Ang pinto ay ang bahagi ng gusali. Ito ay ang sinisira at ang binubuka. Sinasara at binubuka. Kumbaga, ang pinto ay ang physical door. Halimbawa, kumatupangin na sa pinto bago ka pumasok. Habang ang pintuan naman ay ang espasyo o ang daanan. Naintindihan? So, ang pinto ay ang physical door. Ang pintuan ang daanan pasulod o palabas. Halimbawa, maluwag ang kanilang halimbawa, ito ay maluwag ang kanilang kumbaga, ito ang daanan. Naintindihan? Ano nga rin ang pinto? Yung pinto. Kami din.
Next. Uy. Okay, ang mangyayari ngayon sa ating activity ay bubuo kayo ng circle. Tapos, sasagutan, gagawa kayo ng pangungusap gamit ang mga tamang salita at ating talakay. Bawat grupo ay bibigyan lamang ng... Di ba, 30 to 9:30 sa akin? Gagawa ng pangungusap at gamit ang tamang salita at ating talakay. Bawat grupo ay bibigyan ng mga salita at gagawa nila ito ng pangungusap. Isang salita lamang ay isang pangungusap lamang ng mga salita. So, isulat ito sa isang buong papel. Isulat lahat ng miyembro at ang hindi tumulong ay maaaring buhatin. Naiintindihan? Okay, para sa group 1, kasi ang nasa group 4 ay mga sa'yo naman ko siya ng mga salita. So, muna hindi ka na. Strong ko sa mga group 4. Sige na! You can make a circle and then you answer. But then, wala ba kayo pag ay atin sa inyo? Dito ako nagkuhan sa quality. Meron din ako. Meron sa akin. Huwag na daw.
Kasi bawal eh. Okay, settle down, everyone. Please go back to your seats. Para malaman kung may naiintindihan ba talaga kayo or natutunan sa ating talakayan. Ngayon, nais ko muna sagutan niyo ang katanungan. Maaari niyo lang ito kasi yung kamay. Maraming salamat. Para lang sa iyo dito. Para magkasagawa ng pagkakalam ng ating kultura at ating lingwahe po pinagawin ito. Kasi ang Pilipino ay napaka-complex na lingwahe ng may ibang dialekto. Kaya bilang Pilipino dapat wala ka pag-aralan ng mga tamang gramatika upang mas tarong atong pagkalastasan sa isa't isa. Okay, thank you. Hindi tayo malisyon kasi nakasalukuyan ng ginagamit natin itong salita ng
that we learn this, if pag-aralan natin ito, mga salita nito mga yes, ma-apply natin sa ating mag-isa tayo mag-work ang nasama. Okay. Thank you. Para naman sa Mahal na natin pag-aralan ang mga salita nito natin pag-practice natin ito sa daily life natin. Kasi sa kasalukuyan is marami ng mga words na nakaka-misuse, and that's why it's important to learn the mga new words. Importante ang mag-aralan natin sa iyo. para sa susunod na tanong. Iba't iba ang gamit ng mga so, kaya kapag sasalita ng Pilipino sa social platform, sa hindi ka malihan or mali na ginagamit nila, o kaya ba gamit na sila ng Ingles, o mali sila nahirapan at dahil dito, hindi na ipaparating o hindi na spread ang kultura at ikan ng Pilipinas. Kaya ang pag-aral ng mga salita at pag-understand ang salita nito ay napaka-importante lalo na sa pag-aaral sa generasyon. Ay, ikaw na ba ang gusto mo sagot? 4? 3? Ibang kamay naman. 1. Ang ito ba makapag-ali ang voice mo? Lala? Ang paggamit ng tamang gramatika ay may malakas na epekto sa kabataan naman kasi as given sa atin kasi sa naman pagkabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya sila ang kinabukasan sa ating para sa ating bansa kapag tama ang pagtuturo ng tamang gramatika sa kabataan ay meron maaari nila itong mapass down sa future generation pa. At sa paraan na ito ay may mga matudlo ang tama po na paggamit sa Filipino in the future generations program and sa paggamit ng tamang gramatika sa digital na panahon ay mas mapagpayaman natin ang ating kultura sa iba't ibang tao, sa iba't ibang bansa, kaya importante po ito. Okay, thank you. How about group 1 and 3? Lala? Sure? Okay, maraming salamat. Yun siya, importante daw para ang mga kabataan na nasa social media ay marunong gumamit ng tamang salita. So maraming salamat sa inyong participation. Ngayon ay kumuha kayo ng 142. Yan ang pangalan, section 5.
Okay, handa na ba ang lahat? Okay na? Okay, no erasures, please. Kung may erasure automatic. Basta no erasures na. Okay na? Ito ba naman? Ano naman? Tapos na? Okay na? Tapos na? Tapos na? Tapos na lahat? Okay, tapos na ba? Yes po.
Look, grabe.